Magandang araw po. Ako po si Lamberto Del Rosario, taga Plaridel, Bulacan. Ako po ay na-diagnose ng polycystic kidney nung ako'y 19 years old pa lamang. Pero hindi ko po ito masyadong binigyan ng pansin dahil bata pa ako. Pero noong 2015, nagsimula na po akong sumailalim sa hemodialysis. Noong 2017, based po sa advice sa akin ng mga doktor, nag-apply na raw po ako sa kidney transplant dito sa NKTI. Nagpunta po ako sa Hope para mag-apply. Bali po, nung panahon na hindi pa ako natatransplant, talaga pong pinanghinaan ako ng loob. Kasi unang-una po, marami pong hindi nakakala na dinadialysis ako. Ginagawa ko, parang naging in denial po ako eh. Hindi ko po sinasabi sa mga kakilala ko na dinadialysis ako. Kasi hindi ko pa rin matanggap sa sarili ko na dinadialysis ako. Wala naman akong bisyo, di ako nandigarilyo, di ako umiinom. Pero nagkaroon ng gatong klase sakit. Bali pumila po ako sa Hope noong 2017. Noong 2020 po, natawag po ako for potential kidney donor. Kaya noong 2020, nung panahon po ng pandemic, na-transplant na po ako. Noong 2020 po, nung ma-transplant na po ako, medyo natakot din po ako nung una kasi natatakot ako sa magiging gastos kasi balita po noon, malaking gastos. Pero naano ko po siya, sabi po sa akin ng social worker ko, importante ma-transplant ako, tsaka ko na problemahin yung transplant. Pero yung mga anti-rejection medicine. Naging challenges ko po nung after transplant, yung natatakot talaga, yung medications. Una-una po, mali lang po ang aking salary. Dahil government employee po ako, hindi po sasapat. Yun po ang kinatakot ko noong una, lumapit ako sa mga government agencies. Although nakakuha din naman po ako ng mag-guarantee letter, hindi po sumasapat yon. Kasi hindi naman po consistent yung mga dumarating na mga emails mula sa mga senators, sa mga party list. Kasi nga po meron minsan at sasabihin nila walang pondo. Kaya po nung dumating yung panahon at may nag-advise sa akin, dito po sa NKTI na doctors na mag-apply po ako sa free medicines. Last year po, nag-enroll po ako. Hindi naman po nagtagal, natawagan na po ako at nakapag-avail na po ako. February this year, 2026, nasama po ako sa C-Package for free medicines. Ngayon po, nai-enjoy ko na po yung mga free medicines na nanggagaling sa PhilHealth through NKTI. Malaki pong bagay yung pagkakatransplant ko kasi po halos nakabalik na po sa normal na buhay, napagtatrabaho na po ako. Nagagawa ko na po yung mga dati kong ginagawa. Kaya po, hinihikayat ko po ang maraming mga pasyente na sumasalamin sa hemodialysis na mag-apply po kayo ng kidney transplant. Kasi po, huwag niyo pong alalahanin yung mga gastos kasi po marami naman pong tulong na nagmumula. Hindi lang po dito sa inyong pamilya, sa lahat sa Panginoon. Ganun po sa mga government agencies sa tulong po ng NKTI na isa po sa nag-guide sa akin para matamasak po ko ano mga ini-enjoy ko ngayon. Nagiging masaya na po pamilya ko. Nagagawa ko na po yung mga gusto kong gawin. Nagkaroon na po ako ng confidence ulit. Naibalik ko na yung aking self-confidence nung ma-transplant po kasi talagang nawala po sa akin yun, yung self-confidence nung ma-dialysis ako. Tingin ko parang katapusan na ng mundo. Pero po nung ma-transplant po ako, bukod sa nakabalik ako sa trabaho, parang naibalik ko na rin po yung dating ako. Naibalik ko na po yung self-confidence, yung sa aking sarili. Ako po kasi, ang trabaho ko sa munisipyo ng Plaridel, sa assessor's office po ako. Ang isa nga po palang napansin ko doon, may mga lumalapit sa amin na mga kumukuha sila ng mga medical assistance. Madalas nga po natatapat dito sa NKTI. Ang dami ko nakakausap sa munisipyo ako. Mga ganito, mga patient. Talagang kinakausap ko sila na yung kinikwento po buhay ko. Tapos nagugulat pa sila kasi mas matindi pala yung mga pinagdaanan ko sa mga pinagdadaanan nila. Kasi 5 years ako sa dialysis eh. Kinukonvince ko po sila na dire-diretso lang. Kasi lahat ng pinagdaanan ko, gusto ko malaman nila kasi pag naikwento ko at alam ko nakatulong sa kapwa, parang ibibigay ko yung mga tulong na natanggap ko rin sa ibang tao.